Ano pa po ba yung mga panukalang batas na dapat nyong sa tingin ninyo ay maipasa para matutukan yung mga pangangailangan ng senior citizens? Actually, meron akong siyam na House bills na iakyat sa Senado nitong 19 Congress. At isa riyan yung ating universal social pension for all senior citizens na hangaring mabigyan ng pensyon ang lahat ng senior citizens kahit na anong estado ng kanilang buhay. Mahirap o mayaman, kailangan mabigyan na. Kasi nagkakaroon kasi ng problema. Sa ngayon merong mga nakakatanggap ng pensyon na nakakaluwag ang buhay. Maganda yung batas, yung social pension for indigent senior citizens. Yan ay para sa mga indigent, frail, sickly, with disability. Ang nangyari, kahit may kaya, basta malakas sa pamahalaan, nakakatanggap. Kaya sinusulong natin itong Universal Pension Act na to para lahat na ay makatanggap ng pensyon mula sa gobyerno buwan-buwan. At alam nyo naman, ang senior citizens, mabigyan lang ng konti at makita na sila ay inaalagaan ng gobyerno. Masaya na kami. At ngayon nga po, kaninang umaga lang ay inilunsad na ni PBBM yung 50% discount para sa mga senior citizens, PWD, na sumasakay ng LRT 1, 2 at MRT 3. Paano pong palagay nyo doon? Ako ay nagpapasalamat kay Pangulong BBM. Napakalaking bagay ng kanyang binigay na 50% discount sa ating mga senior citizens at PWDs. Unlike kasi hindi yan sakop ng ating Republic Act 9994 na 20% lamang ang ibibigay sa mga seniors. Napakalaking bagay yun. Sana bukod doon ay mabigyan natin ang mga senior citizens ng komportable nga pagbiyahe. Yung maginhawang pagbibiyahe kasi maraming mga senior citizens, PWDs, sa biyahe tumatayo. Dahil bigyan sila ng sariling espasyo kung saan sila ay pwedeng umupo, makapagbiyahe ng komportable. Pero kasi kita nyo naman, di ba? Kumisan, nakatayo ang PWD, yung bata, yung kabataan. Sa kaayawang ibigay kay lolo at lola upuan, nagtutulog-tulugan. Kaya hinihingi natin yung respeto ng mga kabataan sa ating mga senior citizens. Pero kung wala po ba tayong nakukuhang mga reklamo kaugnay doon sa mga elevator, sa mga rampa, para po mas madaling makasakay? Kasi kalimitan doon sa talagang ating mga railway system, nasa itaas. So, kailangan umakyat ng mga senior citizen. At buti, kung ang mga elevator talagang gumagana, kung minsan sira. For your eyes only. Oo. Oo. At saka sa mga rin natin, establishmento. Diba, minsan ang hirap, yung mga matatarik ka mga hagdan. Alam mo, merong yung accessibility law na naglalaan sa bawat building, yung may rampa. Ngayon, kung dito sa ating MRT, dapat magpalagay ng elevator na, wag na yung escalator na, wag na elevator. Kasi sa escalator, hihintayin mo pang matagal umakyat o bumaba ang elevator. Samantalang escalator, diretso. Sana magkaroon ng kanya escalator ang ating mga MRT station. At kung balikan ko lang din yung mga naihain na panukala noong 19th Congress, kabilang dito yung pagpayag na magkaroon ng early voting para sa mga senior citizen. Kamusta po? I-refile po ba natin ito sa 20th Congress? Na-refile ko na. Okay. Kasi sayang nitong nakaraang eleksyon, dapat ay naisabatas yan. Pero hindi umabot. Hindi binigay. Alam mo kung bakit? Bakit ako'y nanghihinayang? 2 taon na pending sa Senado. Hindi nabigyan ng pansin. Sana nabigyan napakinabangan na nitong nakaraang eleksyon. Dahil binigyan nga ng 2 oras na maaga makaboto ang mga senior citizens, pero kulang. Kasi alam mo, pumunta ako sa presinto 5:30 ng umaga. Nakatapos ako bumoto alas 7.
Oh, Pagdating ng alas 7, pinapasok na lahat yung mga botante. So, hindi natapos. Ganun din. nasabay sa karamihan yung mga senior citizen. O eto ay kung nagbibigayan ng mga wishlist, Zandro, yung itong ating mga mambabatas. May wishlist po ba kayo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito nga sa kanyang nalalapit na State of the Nation address? Ay sana, Ano yung gusto nyong marinig? At, sana marinig natin sa kanya yung mga kamukha nito, yung universal pension, dahil ito'y matagal nang inaasam-asam ng ating mga senior citizens. Yun sana ang aming pinapakiusap. Meron pa akong isang panukalang batas na sinusulong ko, yung Geriatric Act, na kung saan magpapatayo tayo ng hospital sa lahat ng rehiyon ng geriatric hospital na exclusive po sa ating mga senior citizens. Kasi sa ganung paraan na kung hindi na kailangan pumila pa at makipagsabayan doon sa mga ibang sakit, yung mga senior citizens natin. Dahil yung hospital nito ay talagang mangangalaga sa kalusugan ng ating mga matatanda. Nandiyan yung mga demensya, yung mga matagalang gamutan. Yan ang espesyalista ng ating pinapanukalang batas na geriatric act. Siguro panghuli na lang kung ano pong mensahe natin sa mga ka-senior, kasi alam nyo ho, pangunahing nakikinig talaga ng radyo ay mga senior. Actually, yung lola ko nga ay talagang may katabi laging may kakambal na radyo. Baka po gusto nyo may mensahe kayo para sa mga senior na nakikinig sa atin. Iba nga, transistor pa nakikinig Meron pa pala. Bilang representante ng senior citizens sa Kongreso, ang Senior Citizens Party List sa pangunguna ng inyong lingkod, ay paigtingin natin ang ating mga makabuluhang batas na naiakyat natin sa Senado nitong 19 Congress. Nirefile ko na po at umasa ang ating mga senior citizens na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang itong mga panukalang batas na to ay maging realidad, upang maramdaman ng ating mga senior citizens at ng buong bansa ang ating mga ginagawa sa Kongreso. At umasa po kayo sa Senior Citizens Party List, sa lahat po ng senior citizens, sa pangunguna ng inyong lingkod. Tayo po ay walang iwanan at walang maiiwan.